sa'yo, Panginoon, di mapapantayan ang pag-ibig mo. Nang kahit pinapamana o kahit anong bagay na, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, puniin mo, Panginoon, ang presensya mo, Lord. Pagkita na. Hallelujah. Hallelujah.
Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord Jesus! Tunay ka noon! Nag-iisa ka, Diyos! Oh, hallelujah! Ikaw sa akin, itaas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, oh Diyos. Itaas ang kalangitan, ang iyong maluwalhatian, kadakilaan mo'y hindi mapapantayan. Sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Itinukas sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadahilan mo'y di mapapantayan. Sabay-sabay. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Ilipas sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadahilan mo'y di mapapantayan. kasama ng Espiritu Santo. Muli, maraming salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na muli po kami tinipon sa lugar na ito, Lord God, upang mag-aral sa ito, upang papurihan ka namin, parangalan ka namin, sampay ka namin sa Espiritu sa Tuhan. Maraming salamat po sa buhay kalakas sa ating pinagpupo sa amin sa
maraming salamat po, Panginoon, sa buhay mo, kapatiran ng mo, na muli nakisasagawa ito, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Renjera, Lord God, na siya mapahayag din sa salita, Lord. Minsan po, Panginoon, na gagawin din po sa Renjera, Lord God, upang marating sa amin, Panginoon. At ito po, tulungan niyo po kami na ito yung patalim sa amin, mga puso, Lord God. Makunawaan namin, Panginoon, sa tulong ng Espiritu, Lord God, sa buhay po ni Renjera, Panginoon, na kailangan po kami. Love you, Lord God, Lord. Panindigan po, makita po, mga salita po, Panginoon, ng marinig namin, Lord. At siya magbibigay sa amin ng palakas ang spiritual para sa kalakas ang physical. Maraming salamat po, Panginoon. At walang mamuling gawa ng awin ng para sa amin gagawin. Mula sa simula hanggang sa katusan. Maraming salamat po, mga atsyadar po. Pinapata sa pagpuri, pagsapa po natin sa pangalan ni Jesus. Praise. Kasi ba, Malaki yun, malaki. Budasera, Puberillo, Tuti, Rosa, good afternoon. Praise God, hallelujah, Happy New Year. Happy New Year pa, di ba? Amen. Salamat sa Diyos. Muli tayo nagkasama-sama. Isang taon tayo hindi nagkita, no? Last year pa tayo nagkita, 2025. Ngayon, 2026 na. Kaya, ano to, pag kada darating ko, palaki na si Jericho. Morales. Yeah. Kaya maiksi na nga yung yung pinili niyang kita ko kanina. Palitan na yan. Marami na pong pamalit. Iyan. Sa nanay. Hindi, totoo naman dapat kada titing ko dito, yung mga maliliit. Opo. Si Sister Nikki lang, hindi na malaki. Malaki po yan. Malaki po puso. Wala na kilalaki. Praise God. Anyway, happy family. Alam ko namang masaya din kayo na ako'y nakikita. The feeling is mutual. Yeah, masarap na tanghalian. Lagi naman kayo special pag ako'y darating. Talagang hindi iniinit hanggat hindi pa ako parating. Yung sabaw. I'm happy. Talagang yan. Ako naman ay wala na nahanapin pa. At home. Praise God. Good afternoon. Tayo ay as usual tayo may prayer meeting. Mahalaga na tayo muli ay every Saturday beginning of the year pag-usapan natin patuloy na tayo ay napapakain ng salita ng Diyos, napapalalahanan, na-encourage. It's good that every Saturday meron tayong pagkakataon na nandito, medyo malamig nga lang, Sakto lang po yan. Yeah? Sakto lang po. Okay lang naman, Sakto lang po. Kung gusto nyo, ay tabi-tabi, no? Yan. Okay lang yan. Pag naman mainit, reklamo din, mainit. Wala suutan. Wala nang subutan, sabi nga sa Batangas. Wala na suutan. Ay kainaman na. Sabi nga ni sister. Wala po. Nasaan ka? Wala po sa kainaman. Yeah, praise God. Last
2 weeks ago, nasa Torino ako. Yan, ganda na malapit lang dito. So may bago na tayo uling kapitbahay, bagong GA1. Kaya pinapasok natin ng salita ng Diyos. GA1 ang Italy. No? One of this day, makakasama natin sila. Malapit ng iba Tagalubara. Ayan. So, maging handa kayo kasi ang daming ang dami pa lang mga lugar dito na hindi pa natin na dapat maabot ng ng JA1. So, be ready. Ang marami sa atin ay matatagal na dito sa pananampalataya sa JA1. And it's about time na some of you sa atin, hindi lang tayo tumatagal sa church. We are progressing. Tayo ay nag-move forward and we are dapat yung ating higher calling, higher ng service ay nakikita natin. Hindi mo sasabihin, dito na lang ako habang nandito buhay, dito lang ako sa makikinig lang ako. Yeah? Some of you, may mga gagamitin si Lord dito, kailangan ipopromote, itataas, be ready. Hindi lang, whether you are old or young, hindi lang mga bata, yan ang ating calling. Amen? May pagkakatawag si Lord, ang dahil pang hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang dami pang pwedeng maabot. So, grow in the knowledge of God at nandun ang ating desire na tayo ay patuloy na magamit ni Lord. Ano nyo, kasi na ako ay very busy na talaga dahil habang dumadami ang church natin, ang dami na natin binibisita, maybe one day, isang taon, bihira na tayo magkita. Yung iba naman muna, bibigyan ng priority kasi katulad ng ating bishop, ang dami natin mga churches, hindi niya na napupuntahan. Yeah, so, at kayo ay makakasama ko na sa mga misyon. Dito sa Italia. Yeah, diba? Nasimulan tayo sa Ardre, nasa Brescia na. Yeah, so, be ready, So tonight, this afternoon, ay turuan tayo ng Lord. Isa siyang napakahalaga na namang bagay sa ating spiritual life. Ang title, isi-share sa inyo ay Watch and Pray. Sabi mo, Watch and Pray. Yeah. Maging mapag-check tayo in prayer. Matthew 26 verse 41. The Lord Jesus, sinama niya si Peter at saka si John, ang mga disipulo, ilang disipulo, siguro, no way, they are one of the best sa kanyang kasama na maasahan niya na back up siya, When our Lord Jesus Christ is about to be betrayed, na siya ay, kumbaga sa nasa crucial, na siya, time ng kanyang mission sa earth. He was troubled and he took this disciple in a remote place para manalangin. So napahiwalay ang Panginoon sa kanila, separate din na nanalangin, knowing na nakaback up sa kanya, nananalangin din, kaya nga sinama ko kayo para manalangin, tapos kayo. Kaya sabi dito, nung pagbalik ng Panginoon, natutulog. So sabi niya, keep watch and pray. Keep watch and pray. So that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Alam niyo, pag yung pananalangin ang ating pag-uusapan, malakas ang tawag ng tulog. Diba? Gusto nating manalangin. Gusto nating gumising ng umaga, ng madaling araw, hindi. Ihirit pa. Sayang, tulog na lang. Kinakalabit ka na ng banal na espiritu, kaya mag-pray ka. Inaantok pa po ako. So, you're willing, but ang spirit mo, pero yung body is weak. So, hindi maganda, hindi nagustuhan, upset ang Panginoon doon sa kanyang kasama. Bihira naman, ako dito, nananalangin, kayo pala natutulog.
So the same in the church, tayo mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos, some are praying and some are sleeping. Yeah. So tayong pagmamatyag, sinabing watch, nagmamatyag, nagbabantay. Paano? Sa pananalangin. Yan. Ay bahala na kayong magbantay. Ako yun yung bantayan. Ako yung matutulog. Hindi ganun. Lahat no? Kasi ang sabi sa Luke 21 verse 34 to 36, be watch or watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. It will come upon all who dwell on the face of the whole earth, but stay awake, stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of God. Another warning, watch, because the Lord is coming very soon. So you will not be unaware. Hindi sinabing huwag na tayong matulog. At ang ibig sabihin is always alert. Yan. Kasi nga kung ikaw ay watchman o ikay gwardiya, di ba? Watchman. May agency ng mga gwardiya ang tawag ay watchman agency. Hindi sila matutulog kasi they are there to watch. Naka-duty kayo. Lahat tayo ay mga sundalo. Sabi ng sundalo. Yeah. We are called to pray. Ephesians 6:18, praying at all times in the Spirit, and with all prayer and supplication to that end, give other with all perseverance, making supplication for all the saints. Yeah. So, kasama yung kapatid sa ating pagmamatyag, is been watch. We are constantly aware sa nangyayari sa ating paligid. Alam niyo, when we are sleeping, kapag tayo natutulog, wala kang pakialam sa paligid, di ba? Kahit na nasusunog na yung bahay, hindi mo pa alam ang iba, di ba? Hindi mo alam na mayroon ng panganib. Walang protection. Hindi nananakawan na, tulog pa rin, di ba? Yan, kaya nga, pag sinabing watch, gising, aware ka sa, kaya nga, kung natutulog ka, para kang patay. Nawala ang diwa, no? So, doon yung mga taong hindi nananalangin or walang pagbabantay sa pananalangin, walang pakialam. Today, lahat na ang nangyayari sa paligid natin, hindi lang sa paligid natin, sa mga kapatiran, kaya nga supplication, sa needs ng church, sa needs ng bawat kapatiran natin, sa needs ng ating bansa, magigyara na wala kang pakialam. Kung bubuksan nyo inyong news, ang YouTube, puro makikita nyo warship, fighter jet, rumors, aatakihin, naghahanda, weapons, ang mga pinag-uusapan, pag-atake, trouble, turmoil, protests, deaths, earthquake, bagyo. Hindi nyo ba yun napapansin? Yung iba, walang pakialam. Come what may. But we believers, tayo mga anak ng Diyos, ang sabi ng Lord ay mag-watch. Ay pagbalik niya doon kay Peter ay tulog. So you will not fall into temptation. Ano sabi ng isang lingkod ng Diyos? Prayer casts sins away. But sin casts prayer away. Mapanalangin ka, nalalayo sa kasalanan. Gumagawa ka ng kasalanan, malayo ang prayer. Ayan.
Kaya kung ikaw ay mapagmatyak sa panalangin, kapatid, you are carefully napoprotektahan mo, napamangalagaan mo ang iyong buhay. Balot ka ng panalangin. I'm happy pag ako'y nandito, naglalapit ang tayo, Lord, Red, magpapapray. Good! Na-understand niyo yung power of prayer. Pero hindi lang kayo aasa sa prayer na nagdyan mo ng mga pastor ko. You can pray for yourself. Eh, paano kung next year na ulit ako babalik? Eh, next year na ulit tayo manalangin rin. Yan. So, you yourself are watchful. Kasi nga, 1 Peter chapter 5, verse 8, we have an enemy. Di ba? The devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kaya nga yung prayer is powerful. It's spiritual thing. Yun ay ang nangyayari sa spiritual realm. Marami nangyayari. Kung nanalangin mo yung bansa, hindi mo alam. Magiging na dito sa Europe, hindi ka man lang nag-pray. Pinaghahanda na nga kami ito sa Netherlands. Kayo ba hindi dito pinaghahanda? Sabi itong sa sulat sa amin, maghanda na kayo ng mga tubig, mga dilata. That could be war. Yan. Eh, pinakamalagandang paghahanda natin ay yung ating panalangin, yung ating mga sarili spiritual. Para masabi mo kahit na anong mangyari, I am praying. Patuloy ako nagtitiwala sa Lord sa aking panalangin. Prayer drives troubles away. May kapal, ba 2 Chronicles 7:14, di ba? If my people, kung aking bayan, who are called by my name, will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, I am the God in heaven will hear your prayer, forgive your sins, and heal your land. Kita niyo kung ang aking bayan, ang aking mga anak na tinawag, will humble themselves and pray. Did you know that prayer is an act of humility? I can manage ang mga mayayaman, mga makakapangyarihan, hindi man mag-pray. Kaya nila lahat eh. It's act of humility. They need God intervention. 2 Corinthians chapter 2, verse 11, so that we would not be outwitted by Satan, for we are not ignorant of his design, of his schemes. Maraming schemes or taktika ang kaaway. Kaya kung tayo bagsak ang ating mga weapon, tayo'y ma-outsmart ng kaaway. Ay nag-ikot nga siya eh. Oh, this J1 Church. Meron na sila palagi gawain, pero mga tamad naman mag-pray. So, nakakakita siya ng opportunity. No? Marami siyang taktikang gagawin. Atatakihin ka. Kaya kapatid, beginning this year, change your life's spiritual habits and lifestyle. Eh, hindi bagay sa isang Kristiyano na hindi nananalangin. Hindi lang hindi ko lang sinasabing nananalangin ka, mapanalanginin. Some of you here ay dapat mayroong mga talagang prayer warriors. Ito ay general prayer meeting, pero meron kayong mga nakatalaga na warriors. Yung nananalangin like a warriors. Shakarabababasanda. Tumatayo, nag-i-stand in the gap, sa madaling araw, nakikipagbatil sa kaaway kasi yun yung backbone na talagang binananalangin ang inyong pastor, binananalangin ang church, binananalangin ang mga kapatiran, ang ating mga leadership. Yun yung bumabataw. Yung mga talagang luto sa panalangin. Alam kung paano manalangin. Alam kung anong weapon. No? Yung pag nag-speak in tongues, talagang nagpupulasan ang mga kaaway.
Yeah, kasi yung mga general prayer, meron tayong mga basic na pinananalangin. Ang iba dito, rababababasan, ang iba anong nangyayari? Yan. So, grow. Nung kayo rin ay isa, kung lahat mga bata, matinding manalangin. Kailangan natin yun ng church. Kaya nga nakakapasok sa church yung mga problem, di ba? Issue. Sometimes, ang church, palagi na lang may sakit ang members. Bakit ganun? Yung isang pamilya, tinatake ng puro nagkatrangkaso. Mamaya, isang pamilya na naman. Mamaya, isang pamilya na naman. Kaya, kada linggo, yung ibang pamilya hindi nakaka-attend. Akakalungkot pakinggan. Bakit po hindi nakaka-attend? May mga sakit po kami. Ay, hindi natin nahahayaan na nagagaling tayo ng kaaway. No, na let's pray na ang mga kapatiran tayo lahat, family, healthy this year, a healthy year, tayo ever present palagi, walang absent sa church. Di ba? Baka kasi healthy ka eh. Pasalamat ka, huwag kang pasalamat kung paglinggoy, medyo ikaw inilagnat. Salamat, hindi ako mag-church today. May lagnat ako eh. Huwag yun, no? Manalangin mong healthy ka. Nung isang nakaraan na sa amin, sobrang lamig. Negative. Tapos napaka-icy yung daan. Sabi ng isang leader, cancelin kaya natin ang ating church service. Sabi ko, medyo nagdano lang ako sa sarili ko, pero sabi ko, wait, sa loob ko na, hindi ko kakasilin. Then, sabi ko na, just wait, and then it will be changed. Mababago ang weather. So, the truth is, so, pag wala talaga, tuloy ang service. Kasi sa loob ko, kahit pa yun sobrang kapal ng yelo. Pag sa trabaho, walang hindi absent sa trabaho. Di ba? Okay, nagkikare ako na baka madulas. Pag sa trabaho nga yan, kahit pa yun, bagyo, ulan, lindol, papasok. Di ba? Papasok sa trabaho. Ibig natin konting okay, let's pray ang protection, walang madulas. Huwag nating di-discourage na kaunting sagabal ng, malakas ang ulan. Parang kakatamad na mag-church, no? So, hindi ganun ang ating So, lagi tayong but lagi covered ng prayer. Yeah? Si Brother Vijay nga, nakapunta dito ng Sabado, Linggo. Di ba? Lapit sa buhay ni Brother Vijay. Bukan mo ngayon ikaw sumasakay siya, pero siya ay PWD. Pero nandito siya. Ikaw, lakas-lakas mo, medyo dumulas lang na konti, ayaw mo na pumunta. Siya. So, kapatid, maging encouragement sa atin, no? So, ini-emphasize ko dito, yung sinabing watch, ang ini-emphasize dito ay maging vigilance, mapagbantay. Yeah? Mapagbantay tayo, hindi lang yung sa ating personal na pangangailangan. Yeah? Nakikita natin yung needs ng mga kapatiran. No? So kasama yun, yung ating needs sa yung ating church, no? Yung vigilance sa prayer. At alam niyo kapag babad ka sa prayer, yung lalabas ka pa lang, covered ka rin. No? Panginoon, I don't know kung anong kakasalamuha kong tao ngayon. Hindi ko alam kung anong ilalagay ng kaaway sa aking daraanan. But I pray the covering protection and your blood from every temptation na ilalagay sa akin. Yeah? Idinidiklar ako. Luto ka ng prayer, umalis. Sino naranasan dito na nandun na naglalakad na nanalangin o nasa bus o nasa nananalangin? Siya karababasan na. Minsan makikita niyo pero binakita ko sa situation, pinag-pray ko, may nakita ako, mama na parang
nahihirapan, nag-aaral ako ng prayer. Lord, in Jesus' name, Lord, I pray for your mercy sa taong iyan. May nadaanan akong nagda-drive, ako nadaanan kong accident. Mayroong mga pulis, karapapasya, narararaba, Panginoon, walang serious na nangyari, walang namatay, in Jesus' name. May meron akong kasama nun, sinasakay ko sa sasakyan, pag may nakita ganun, patay. Ang gano'n ang dineklarasyon, sabi ko, isang araw, hindi ko nito pasasakayin eh. May nakita, nadaanan kami na aksidente, naku, grabe, patay siguro yun. Kakaiba, no? Tayo, yung ating dineklarasyon, Lord, walang yan. May kaguluhan kayong nababalita sa ating bansa. Yan, may mga ipag-pray natin. Yan, ang justice yan. So, essential sa ating buhay Kristiyano. Sa paglakad natin bilang Kristiyano, mahalaga yan. No? Ang magwatyag at manalangin kasi ating buhay ay may ups and downs. Pag downs, doon ka lang mag-pray. Pag ups, wala. Okay ako ngayon. Pero pag luhod, iyak sa Panginoon, Panginoon, ang tindi ng problema ko. So, ups and downs na. Nandun tayo, ang panalangin, no? Palaging bukas ang ating mata. Hindi tayo mawawalan ng ipananalangin. Hindi tayo mawawalan. Pero hindi sinasabi ko yun sa ating sarili lang. Hindi ko nga mawawalan ng panalangin araw-araw. Kasi umaga, mananalangin ka. Breakfast. Tanghalian, lunch. Pananalangin mo kasi may breakfast eh. Lunch, dinner, merienda. Yan. Ay minsan, pag marami, grupo. Hindi naman, isa lang ang i-assign na mag-pray, hindi ka na nakapag-pray nung araw na yun. Bakit na ganun, di ba? Pag yung tayo kakain salo-salo, lahat mag-pray. Lahat ipanalangin natin ang pagkain. Hindi lang yung isa, di ba? Asa ka na lang, parang gusto mo na agad matapos ang prayer, di ba? Parang lahat nakakapag-pray, di ba? Powerful yun, Sige, Pastor, pag-pray mo ng pagkain. Amen. Sabi ng mga iba, thank you for the short prayer. Ito'y hindi lang advice, ito'y divine instruction. Sino nagsabi? Ang ating Panginoon eh. Watch and pray. Sure, you will not fall into temptation. Anong bakit? May parating. Ang Panginoon, nasa niya yung malaking parating na battle, na problema. So, nung nangyari ka sa mga disciple, nung dumaan na yung problema, nagsitakbuhan. Nung dumaan na yung persecution, inaresto ang ating Panginoon, lahat sila nagpulasan. Natakot, nayanig, na-shake. Sabi ng Panginoon, watch and pray. Yeah. Okay tayo ngayon. Ang ganda ng ating church, ang ganda ng ating takbo ng ating mga kapatiran, binibless. But we don't know what is ahead. Hindi natin sinasabi yun, di ba? Hindi mo alam na palaging kalma, no? Hindi mo alam, may bagyong parating. Sa ating bansa, taon-taon, ang daming bagyo. Wala pang bagyo, wala pang lindol, wala pang vulkan. Ipinananalangin natin, Panginoon, spare mo ang aming bansa sa mga kalamidad. Yan. May naamoy na nga tayong gera. Lord, huwag matuloy ang gera. Kasi, matindi, So, kaya kailangan natin tayo watching and praying. Hindi passive. Ano yung passive? Yung kumbaga saan, extra lang, time. Di ba, pag sinabing passive income, lang yan? Extra work mo lang yan. It's a lifestyle. Ito'y iyong lifestyle. Ito'y iyong habit. Prayer. Hindi yung
Kung kailan lang may tayo maalala. Kaya dapat kapatid, ilang magandang paalala sa akin, nagsisimula tayo, no? Kayo mga kabataan, yan, matutunin kayo mag-pray. Yan, kasi hanggang sa ano kayo, prayerful. Yan, kaya parents, involve ang inyong mga anak sa prayer. Kasama mo sila, no? Active, at ito'y na lifestyle, ating spiritual lifestyle, no? Tinatawag tayo na maging mapagbantay, no? At ito'y tinatawag din tayo to be spiritually prepared. Spiritual, ang prayer ay spiritual. Ha? Spiritual realm. Hindi ito, kaya makapangyarihan. We are battling with the spiritual forces. Kaya diba sa Ephesians 6, diba? Put on the armor of God. No? Lahat yun. Armor, protection, what sabi niya? And last, weapon is Word of God and prayer. Prayer, kaya masabi sa Bible, pray at all times. Pray at all times without ceasing. Habit nga lifestyle without ceasing. Kaya, nyo, yung church sa Korea, wala ang ano lang nila, talagang pinagpupukusan nila, napakalaking church, is prayer and evangelism. Fasting. May fasting tayo dito, no? Narinig ko kanina, may nagpa-fast sa inyo, no? May fasting tayo. Fasting is denial. Is surrender. Dinay mo yung iyong body sa nourishment ng physical. Kasi ang iyong yung spiritual mo, binubusog mo. Kaya kapatid, maganda yun, no? So, constant prayer. When we are praying, we are dependent on God. Umaasa tayo sa Diyos. It's our constant connection with God. Nakakonect tayo sa Lord palagi in prayer. Kasi nga in prayer, sino ang ating tinatawagan, ano? Kaya yun ay napaka important, ano? We can stand in the gap, yan, beneficial sa iba din yun, ano? Kaya nga sabi ko, hindi lang sa atin ang ating pananalangin. As we stand in the gap, may nagpipray natin, yung mga kapatid natin, kaya nga, nagmamatsyag ka. Kukumustahin mo yung mga kapatid natin. Alam nyo, kami pag Sunday, we have group prayer before the service kasi we can pray with one another. May dumating, kumusta na kapatid? Mayroon ng issue, gano'n. So, napapakinig mo yung issue ng mga kapatiran, it's beneficial to them. Nakaka-encourage, nakaka-strengthen yung mga kapatid natin na hindi natin nakikita, we intercede, naiipanalangin natin ang kanilang needs. Ang struggle, no? Kaya ito nagbibigay sa kanila ng hope and strength. Hindi nila alam, yung iba hindi nila alam. Wow! I don't know, something good ang nangyayari sa amin, sa aking trabaho, sa aking pamilya. Yung pala, ang daming mga kapatiran na nag-i-intercede for her. Ikaw naman, wala kang baka lang kami sa mag-testify ka. Salamat sa mga nag-pray. Thank you for all your prayers. Ikaw naman, kinikredit mo lang hindi mo alam, ang daming nananalangin sa iyo. Nagigets nyo ba? Yeah, sa inyong pastor, kailangan kayo sa prayer. Kailangan nyo inyong prayer. Yeah, kasi ang inyong pastor, isang linggo, baka maya, nasa si pastor. Hindi dumating si pastor. Bakit? May sakit. Sino beneficial ba sa inyo yun? Hindi magandang yun. Kaya Lord, huwag mong hayaan, we pray, ang aming pastor palaging healthy.
Ever Sunday, nandito siya para kami pakainin ng salita ng Diyos. O, ay target ng kaaway yan. Pag wala ngayong pastor ang tupa, ay mag-scatter. Pag nahina ang pastor. Yan. So, napaka-powerful ang prayer. Because this is a spiritual discipline na nagko-connect sa atin sa Diyos. And nai-communicate natin sa Kanya yung ating mga dalahin natin, iniisip, yung ating mga desires, at ang ating mga pangamba. Mayroon tayong fear, di ba? Kapag natatakot ka, saan ka tumatakbo, Lord? Tulungan mo ako, I have fear in this situation. May malaking bayarin, may malaking hinaharap na ganito, ang aking anak ay may babayaran ng malaking tuition, mayroong siyang exam, mayroong ganitong interview sa trabaho, and so on. Lord, I pray. Take away my worries, Panginoon. I trust in you. So yung doon tayo, kapatid, ay tayo ay continuously mag-grow. Learn to kneel down in prayer. Baka kayo ay daig pa nung aso ko na manalangin. Bakit? Kasi pag ako sa umaga, mag-pray, bumababa ako doon sa aming sala. Kasi doon ako nag-iisa. Once na nalumutan ako doon, nandun na rin siya sa tabi ko. Habit niya na yun, hindi maanod siya sa tabi ko. Alam niya na yung habit ko eh. Hindi siya alis doon, nakaganon din siya. Kung marunong ako, gusto ko na rin tumuro ang lumuhod. Joke lang. Basta nakaupo lang din siya doon. Kasi pesos, basta hindi niya ako i-distract. Alam niya na eh. So, powerful, no? We can continue allow God to teach us, to stretch His hands on us. Kasi ang Diyos, hindi ka tumatawag sa Kanya, di ba? Di ba sabi sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee. Kung ikaw ay tumatawag, He will answer. Ano nga namang answer na agad? Hindi ko pa nga tumatawag. Although sabi ng Lord, alam ko ng iyong mga pangangailangan bago ka pa humiling. Pero gusto niyang marinig yung iyong request. Di ba? Lahat ng ating petition, request, ipaabot daw natin sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Prayer. Yes. And also, ito'y nagpapalakas sa atin, sa ating relasyon sa Kanya. Kaya mo, parang yung feeling mo ang Diyos ay, you're just calling Him as a friend. Close nga eh. Kausap mo niya palagi. Lord, nandito na naman po ako sa iyo. Tumatawa. Tinideklara ko, napakabuti mo. Kailangan nandiyan ka palagi nakikinig sa aking panalangin. Ano nandiyan na lang, kausap mo lang siya palagi. Yan. So, nandun ang palaging alisin natin yung mga, kasi nga kapatid, this time, napakaraming distraction. Yan. Nagpipray ka, biglang magre-ring ang telepono, o biglang nag-pop up something. Ang daming distraction sa paligid natin, like social media, lahat, mga gadgets, yung mga gamit natin sa paligid, ang dami ng distractions. Kaya huwag tayong pa-apekto na magagamit ng kaaway na tayo i-distract para hindi na tayo manalangin. Yeah? Kaya kapatid, ano yun? Alam mo kung nagdi-distract sa'yo, baka hindi ka na makapanalangin. Nagpupuyat ka sa something, kaya pagkatapos mo pinagpuyatan mo na sa iyong gadget, wala ka nang time mag-pray. Distraction. Di ba? Kaya habit na natin yan, pero ka nang set na talaga discipline sa pananalangin. No? Kaya, sabi doon nga, Thessalonian, without ceasing. No? Palagi nating, kailangan natin din palaging i-surrender ang ating buhay sa Kanya in prayer. Sa Kanya tayo palagi magpapalinis. Sa Kanya tayo palagi mag-release o
mapa-examine ng ating buhay. Lord, examine my hearts and thoughts. At alam ko palagi ako, kung ako'y mayroong nagagawa sa iyo, cleanse me. Ganun, nais kong walang hadlang sa pagtawag ko sa iyo. Yung nalapit ka sa Kanya, feel mo ang Kanyang presence. Kasi naman you are free, you are in the spiritual realms, no? And kausap mo ang Diyos, ang umusap sa iyo ang Lord, nararamdaman mo ang Kanyang presensya. Kaya pag yung excitement sa prayer naranasan natin, hindi mo alam, isang oras ka na palang nananalangin. Yeah? Kung ikaw'y ginigising ng Banal na Espiritu, midnight, pray. Yun ang watchman eh. Kita nyo, sa gabi, umaatake sa dilim, no? Aaway, hindi mo nakikita, but we are in prayer kahit nasaan.